Grabe, nalugi tayo sa mga alaga nating manok dito sa farm mga pangga. Kasi aside sa hindi natin sila nabenta, madami ding nawala. Kaya ngayong araw na to mga pangga, dahil malalaki na sila, ichuchonggi na natin silang lahat para makapractice din tayo kung paano maghiwa at maglinis ng manok. At dahil andito nga sila mama sa farm ngayon mga pangga, at tamang-tama, malalaki na yung mga manok natin, kapag-decide kami ni Inday Jenny na ichonggi na lang silang lahat para at least pag uwi nila mama, may madala sila na pang ulam sa bahay. Tapos kami na lang din naglinis mga pangga para at least yung mga kapatid ko matuto naman sa ganitong bagay. Masaya nga ako mga pangga kasi nakapag-banding kami kahit sa simpleng paglinis lang ng manok. Pero alam nyo ba mga pangga, simula nung journey natin dito sa pagbuo ng ating farm, madami din kami naging maling desisyon, pero kahit ganun, madami din kaming natutunan. Kasama na sa pagkakamali namin sa pag-alaga ng mga manok. Kailangan dapat talaga mga pangga, bago simulan ang mga bagay-bagay, kailangan muna talaga aralin para hindi mapasubo. Ang nangyari kasi sa amin dito mga pangga, bigla-biglaan lang kaming bumili ng manok without knowing kung paano sila alagaan. Sa pagbili pa nga lang namin mga pangga, mali na talaga. Kasi hindi namin na-check isa-isa yung mga manok, basta kuha ng kuha lang. Kaya hindi namin napansin mga pangga, meron kaming nakuha na walang mata, isa lang yung mata, at mapapayat na manok. Kailangan dapat kasi mga pangga, una pa lang, quality na manok na talaga yung mabibili natin. Tapos nagkamali din pala kami sa pagbili ng pagkain mga pangga. Kasi agad-agad kaming bumili ng pang 45 days sa 100 na manok. Kaso nga lang, mali daw yun mga pangga. Kasi posible din talaga daw na mababawasan yung mga alaga nating manok. Kaya kailangan, paunti-unti lang yung pagbili natin ng pagkain. Kasi kung bultuhan na pagkain yung bibilhin natin, maaaring masira o ma-expire yung mga pagkain nila. Tapos yung pangatlong pagkakamali natin mga pangga, about dun sa kulungan nila. Kailangan kasi iba yung kulungan nila nung maliliit pa sila. At iba din yung kulungan pag malalaki na sila. Ang nangyari kasi dito mga pangga, nag-DIY kami ng isang kulungan. Kaya yung kulungan na yun mga pangga, simula nung maliliit pa sila hanggang lumaki na, ayun pa rin yung kulungan nila. Kaya dahil dun mga pangga, sa sobrang liit ng kulungan na gawa natin, ang nangyari sa mga manok natin mga pangga, siksikan sila at hindi sila marunong maglakad. Tapos yung pang-apat na pagkakamali namin mga pangga, hindi namin na-track yung araw. Ang nangyari kasi mga pangga, lumagpas sa 45 days yung mga manok, kaya sobrang lalaki na nila. Mas okay kasi daw mga pangga na 45 days lang. Kasi yan yung pang lechon manok talaga. Sana yung heart, tingin. Kukunin ko yung heart. Ito na nga, oh. Bakit pupukpukin, May? Ewan ko, nakita ko lang. Ginaganon nila eh. Gaya-gaya ka lang. May, ito May, oh. Itong batikulo na to, wag mo nga pukpukin. Tignan natin ano yung kaibahan ng pukpukin at hindi pukpukin. Tignan natin. Ganon pa rin. Ganon pa rin. So, ayan. Mga pangga ni Norme, nakita nyo naman kung paano niya tinatanggal lahat ng laman ng loob dito. Tapos paano niya nililinisan, paano niya iniisa-isa. So mag-comment naman kayo kung tama ba yung ginagawa niya. Baka ulit-ulitin niya, tapos mali pala. May nakapagsabi sa akin, itong abdo, sobrang sarap daw nito at sobrang tamis. Pait yan. Oo nga, May. May, sino nasabi sa'yo mapait? Kaya tinatanggal yan kasi pait. May, sino nasabi yung pait? Mga followers natin. Mga followers. Hindi mo naman sinubukan eh. Ayoko, bulok ko dito. Na. Doon natin malalaman kung nasubukan mo na kung mapait ba talaga. Ha? Matamis daw to, May. Ayoko, ikaw tumikim. After ko na nga malinis ng mga laman loob mga pangga, hiniwa ko na kaagad yung ibang manok. After ko na nga maghiwa ng mga manok mga pangga, nilagay na kaagad namin yung mga manok sa tab na may mga yelo. Sa 1 week na ulam to mga manok, siguradong lilipad na talaga kami.